pagdating sa angle ng camera, tinuturo kay Bornok, kaya kay Boogie. Pero ang komento, negatibo. Mayabang ka, nagmamagaling ka palagi. Kung sinungaling din akong tao, kung pakitang tao lang din ako, matagal na akong wala sa inyo eh. Pero yun ang hindi naiintindihan ng iba. Upa, paano yung pangarap mo? Paano yung anak mo? Tapos sabi, uuwi ka daw. Wala po po. Paano yung pangarap mo kay Kenzo? Paano yung pangarap mo kay mama mo? O, di ba sabi mo nga, gusto mo mabigyan ng magandang kinabukasan yung mama mo. Di ba sabi mo nga, konting tiis na lang, matitikman nyo rin yung matitikman nyo rin yung buhay na gusto kong ibigay sa inyo. Tapos susuko ka ng ganyan-ganyan. Ano ba naman yan? Yan ang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business at medyo makulimlim ngayon, araw ng linggo. Ayun na, pupuntahan natin ngayon si Intoy dahil sa hindi ko maintindihan itong bata nito. Ano bang nangyayari dito kay Intoy ngayon? Ano bang nito, Junjun? Ewan ko rin kuya kasi tahimik lang siya lagi eh. Tahimik? Kaya ang daldal nga nun? Opo. Tahimik na siya eh. Hindi siya masyadong nagsasalita. Yung parang nakatulala. Oh, hindi naman nagkikibot. Tsaka pa nag-vlog lang kami. Hindi pumunta sa bahay. At anyway, Sunday naman ngayon at day off naman nila. Pero nasanay na rin kasi kami na kapag Sunday nandun sila. Ito mga to, nandiyan sa bahay. Sabi ko puntahan muna natin ano nangyari. At mukhang nag-i-emote. May nabanggit ba sa John? Bye? Wala naman po kuya. Hindi, yung yun, yung parang naano siya dun sa mga bash ba sa kanya. Mga basher. Saktan. Sasaktan din. Ganun. Nababanggit niya minsan, pati ni Nika, nakikwento sa akin ni Nika. Yun na ano nga daw siya, si Into, yung parang naapektuhan ba sa sa mga bash. Kasi yung iba kasi medyo below the belt na din kasi yung patama sa kanya. Yung mga ganyan sa mga basher, di ba nag-usap-usap na tayo, pakinggan nyo ako. Huwag kayong magpadala. Oo, ay tao lang tayo, siyempre may damdamin, pero hindi ibig sabihin nun ay pagka nagpatalo kayo dyan, walang mangyayari sa ating para-perehas. Ewan ko kung gaano katotoo yung narinig ko na uuwi daw ito ng probinsya. Kinausap ka na ba ni Nika? Hindi pa pa. Pero si Intoy, may nababanggit na gusto nga daw niya umuwi. Ano bakit? Gusto daw niya muna ikaw kausapin. Ba't hindi nagpunta? Tara, sige po mga ka-business, punta natin sa bahay nila. Klaruhin natin ito. May nangyari dito sa mag-asawa na ito. Si Bornok po nandito ngayon. At kamusta na yung baby mo? Si baby boy Ed? Hindi kuya, naglalap po ng surgeon. Nakausap naman po na hindi daw po pwede ko makoperahan. Kasi baka daw po hindi kaya ng bata. At least mayroon. Anong pangalan nung nag-asikaso sa inyo doon? Pero si Doc Orozco po ako nag-anos. Doc Orozco? Opo. Ayan, Doc Orozco. Salamat po. At ano muna tayo.
Sino yung subscriber natin? Yun, pasalamatan natin yun. Yung ano po, meron nung subscriber na si Lisa. Lisa. Ate Lisa. Ma'am Liz. Ma'am Liz. Opo. Ng PS5. Ma'am Liz ng PS5. Ayun na, maraming salamat po Ma'am Liz sa inyong recommendation. At yun, asikaso naman po kaagad. Kasi nangyari kasi mga ka-business, pabalik-balik itong mga ito. Kung saan saang ospital na kami nagpupunta. Dito sa Valenzuela, tapos sa Tala, tapos punta ng National Children Hospital, tapos punta ng ano po ba yung isa? NCH. Yun nga yun, National Children CAC. Ha? PCMC. PM ano? PCMC. Philippine Children Center. Medical Center. Yun. Ano po pinababalik-balik. So at least mayroon ng ang doktor, mayroon ng findings. At hindi mo na dapat operahan. So nung mangyari doon, gamot muna. Bali ngayon po ang huling update sa akin ni Mercedes. Ano daw po, ilalaboratory daw po siya ulit para po maibigay ko yung schedule. Bibigyan po ng schedule yung opera niya. Operahan pa rin po pero i-schedule na po. Okay. So ayun mga ka-business, patuloy lang po nating pag-pray si Baby Boyet at saka syempre yung family ni Burnok. At ito muna, sintoy mo na ang asikasuhin natin. Ano nangyari sa Got-Got? Let's go. Ito yun, di ba? Ito po sa may truck. Saka mag-park. Kuya Bernok, pasalamatan din natin si Sir Paulo Tolentino, nurse siya sa ER. Apo, yun dun po sa may Tala. Tala. Ayun, kay Sir Paulo Tolentino. Maraming salamat po, sir. God bless sa inyo. Thank you so much. So, bali si Baby Boyet ngayon ay nasa Nasa National po. National Children's Hospital. ayun, basta yun na yun mga ka-business. So, Tsaka po si Doc sa Tala, si Doc Optana. Siya po yung nagbigay ng reference para po dun sa reference. referral po. Dun po para po maasikaso po sa NCH. Yun po yung si Doc Optana. Let's go. Ayun po mga balita, mga ka-business. Balita na sir. Alalain lola. Baba ka, ginikingkoy lang tayo nito. Bumili ng bagong motor. Kay papa mo to? Ay, hello Kenzo. Kay papa mo nga. Kay papa Ano mo. ito? Kay papa to? Ay, Hindi. di ba? Hala ko kay papa. Kayo na to. Kiss muna kami. Kiss muna. Kiss na papa ka-business. Dito. Sus, best friend. Kiss mo na papa. Kiss na best friend. Ako. Sarap. Ako best friend. Best friend mo. Ako best friend. Kaya, ikaw Lolo. Uy, Lolo. Hindi ka mag-kiss kay Lolo ngayon. Gwen. Kay ano? Kasi na to? Sino to? Kay Ingkong. Si? Ha? Kay Kuya Papaya. Okay, gusto na Kuya Papaya. Lablab.
Grabe yung braso, oh. Laki. Pero bayag. May bago palang motor si Papa. Motor Ay, motor ni Toy! Dito ka pala. Andiyan ka pala. Sa'yo ito, Toy? Ha? Talongin natin kay Kenzo. Ano, kumusta kayo rito? Ha? Okay naman po. Anong nangyayari? Bakit? Hello, Nika. Hello, morning. May istorbo yata namin kayo. May ginagawa ba kayo? Wala ko. Ha? Wala naman kaya. Wala. Kayo, kuya. Good morning, Kenzo. Good morning, good morning. Ay. Ano yung nababalitaan kong... Anong nangyari ba sa inyo? Ha? Pumuna kayo ha? Sige, te. Oo. Sige po. Ako po. Nakalika dito, nak. Kung pinag-iintindi yung mga basher. So, para naman hindi si Intoy. Aral ka na dyan, di ba? Opo yan. Pero ano lang kasi. Bakit ba ano? Siyempre masakit din para sa sa akin kasi naging ano lang naman ako naging tapat lang naman ako, diba? Wala naman ako sinabing na masama din. Naging tapat na ako sa inyo para makita niyo kung anong mga ginagawa na ng mga kasamahan namin, kung anong ginagawa namin sa araw-araw doon. Tapos ganun pa iniisip nila sa akin. Sa amin ni ate mo, wala kang dapat alalahanin, naintindihan namin yun. Pero yung patungkol dun sa basher, wala kasi tayong control dyan to eh. Hindi man natin kilala kasi yung mga yan. Diba? Naintindihan ka namin yung damdamin mo, pero para sa akin, hindi sapat na dahilan yung para maapektuhan ka. Oh, bakit? Dahil ba doon susuko ka? Ha? O paano yung pangarap mo? Paano yung anak mo? Tapos sabi, uuwi ka daw. Wala ko po. Pag-usapan natin muna yan. Nika, ano bang nangyari dito sa asawa mo? Ano bang napag-usapan ninyo? Ano lang po siguro kaya. Kasi may init ako ngayon sa ano eh. Halos kahit na magpa-good vibes kami, wala pa rin talagang dun pa rin ang ano nila eh, yung topic. Parang Hindi, ganito yon. Kami, kilala ka namin, Toy. Siguro, ang intindihin mo rito, kami ni ate mo. Kasi, kami ang nakakilala sa inyo. Dahil kung halimbawang totoo, yung mga sinasabi ng mga basher, matagal ka nang wala sa akin. Kasi hindi ko pinananatili sa sambahayan ko yung ganong klaseng mga tao. yun na nga po ang problema dun eh. Hindi nila naintindihan yun kasi kung yun nga, kagaya ng sinabi mo kuya, kung sinungaling din akong tao, kung pakitang tao lang din ako, matagal na akong wala sa inyo eh. Pero yun ang hindi naiintindihan ng iba. Yun pa rin, kahit na magpa-good vibes kami, kahit na anong gawin namin, pagpapatawa, talagang andun pa rin ang komento na mayabang ka Intoy, di ka puro ka kala mo perfecto ka. Siyempre, masakit din para sa akin. Nagsishare lang din ako ng mga natututunan ko sa inyo. Halimbawa, pagdating sa angle ng camera, yung tinuturo kay Burno, kaya kay Bugi. Pero, ang komento, negatibo. Mayabang ka, nagmamagaling ka palagi. Sinishare ko lang naman po yung mga natututunan ko para pagdating ng araw, pare-parehas kami. Diba? Di naman di naman pagyayabang yun. Yun lang, masakit. Tatagal mo yung loob mo, Toy. Huwag kang magpa-apekto dyan. Toy, kasi lugi ka dyan. Ikaw ang malulugi dyan, nak. Kasi ganito yung nak eh.
yung mga nagkukomento sa atin ay hindi natin mga kilalang personal. Maging kami man, yung mama, papaka-business ay nakaka-encounter din ng ganyan. Sa atin, tama, yan, ganyan ginagawa mo, naghayag ka ng damdamin mo, pero hindi ibig sabihin dyan, susukuan mo yan. Kasi pag sinukuan mo yan, nak, paano yung pangarap mo? Paano yung pangarap natin? Paano yung pangarap mo kay Kenzo? Di ba? O, ano mang gagawin mo doon sa Samar? Magbablog ka ba doon? O hindi rin. Kaya nga tayo mayroong training eh, di ba? Kaya nga tayo nagkakandak ng training sa mga kagwangs patungkol diyan sa mga bagay ni isa yan sa mga talagang tinalakay kong mabuti sa inyo, sinikap kong mabuti na maintindihan niyo yung bagay na yan. Kasi nga, nasa mundo tayo ng social media na hindi talaga natin yan hindi talaga natin yan sabi nga, you cannot please everybody. Hindi natin mapiplease lahat ng tao. Meron at meron talagang, sabi nga, di po ba mga ka-business, gumawa ka man ng mabuti, may masasabi sa'yo. Gumawa ka ng hindi mabuti, may masasabi sa'yo. Baga, lawakan natin yung ating pangunawa. At mindset ba? Wag tayo mawala sa focus. Ha, Intoy, wag kang ganyan. Ano ka ba naman? Isa ka sa mga pangunahin na tinitingnan ko dyan ng mga matatatag. Ikaw ang masayahin na bata. Ikaw ang masayahin na kagwang. Isa sa mga masayahin kagwang. Dumating yung ganyang punto. Wag naman na yung bibigay ka ng ganun-ganun na lang. Sa isang tao lang, mapapa-apekto ka. Samantalang hindi naman alam ng mga basher kung ano talaga yung totoo. Kayo, nagpakatotoo lang kayo. So, importante dito, Mrs. Business Makikiraan. Eto, buo tayo. Buo tayo. Sa awat tulong ng Panginoon Diyos, buo tayo. At saka yun nga, uulitin ko, kung meron mang isa sa inyo rito na pangit ang ugali, hindi totoo, sinungaling, tamad, yung mga katangian na madalas sa pinupukol sa iyo na negatibo, matagal na kayong wala rito. Hindi namin kayo patatagalin dito, maprangkahin namin kayo. Para sa amin ito hindi yun tawag nito, wala kang masamang tinapay sa amin, Toy. Huwag kang magpadaig dyan sa mga basher. Paano yung pangarap mo kay mama mo? O, di ba sabi mo nga, gusto mo mabigyan ng magandang kinabukasan yung mama mo. Di ba sabi mo nga, konting tiis na lang, matitikman nyo rin yung matitikman nyo rin yung buhay na gusto kong ibigay sa inyo. Tapos susuko ka ng ganyan-ganyan. Ano ba naman yan? Hindi naman ganyan tinuro ni Kuya sa iyo Huwag kang panghinaan ng loob. Kaya nga tawag na ito, yung mga YouTube channel nyo, hindi ko muna pinag-go kay Dave kasi nga parang wala sa timing mga ka-business ba. Hanap tayo ng magandang timing para i-go yung mga YouTube channel ninyo. Okay, panghinaan ng loob. Andito kami ni ate mo, importante tayo, yung pamilya natin, di ba? Family ka business. Okay, panghinaan ng loob to yung basta focus ka sa pangarap, ha? Kasi pag mahina ang loob mo, Intoy, ikaw ang lalaki. Kawawa yung magiging pamilya mo, di ba? Kawawa si Kenzo, paano kinabukasan ni Kenzo? Anong buhay ang ibibigay mo kay Nika? Gusto mo ba bumalik kayo ng Samar? Tapos, tulad na naman ng dati na halos hindi mo alam kung saan ka, kumbaga parang sumusunto ka sa buwan. Ito sigurado na tayo rito, pagtsagaan mo lang na, tapangan mo pa. Ha? Maging matapang ka pa para sa pamilya mo. Kaya tingnan mo yung anak mo, si Kenzo.
yung gaano ka mahal ni mama ka business yan. Yan ang gamitin mong lakas. Humugot ka ng lakas yan. Siyempre, pangunahin sa ating Panginoon Diyos. At, yan o. Tsaka sa mga kapatid mo kagawang. Dito kami to eh. Si Kuya Buknoy nga. Kita mo, oh. Tatanda Malabang. na ano. Pagdalo sa mga basher. Tsaka yung basher to, Tayo. ilan lang naman yan. Ilan lang yun. Ilan lang sila, pero ang mas marami, karamihan, ang naniniwala Oo. sa Diyos, sa inyong mga kagwang, sa atin. At saka kami, naniniwala kami sa kakayahan mo. Malaki tiwala namin sa'yo. Huwag kang ano ron. Bira lang. Huwag tayong magpa-apekto dahil hindi naman nila alam kung ano talaga eh. Comment pa doon. Magpaputap ka man naman ng YouTube channel mo, tapos ganyan to gano'n. Hindi ko naiintindihan yung bang... Yun nga, palagi yung sinasabi, nagpapakatuto lang naman lang. Bakit gano'n yung sasabihin? Hindi naman kasi kayo mga kagwang. Sino ba susuporta sa'yo sa YouTube channel mo kung ganyan ka? Mayabang ba talaga ako? Hindi ka mayabang, nak, ha? Kami ni ate mo nagsasabi hindi ka mayabang. Kasi kung mayabang ka, tinanggal ka na namin dito. Tama yung sinabi mo na nagmalasakit ka lang naman eh. At saka, tama lang din naman na iparating. Siguro, maaaring ganito. Inaako ko yung responsibilidad na bilang nangunguna. Maring sa akin, no? Ako yung nagkamali sa paraan ng sa paraan ng siguro sa pagpaparating sa ating mga viewers, no? Doon ako na mali at pasensya ka na roon, ha? Kasi nagkamali ng si Kuya eh. Kumbaga, ganun talaga eh, yung kamada sa vlog. Bagaman alam natin sa puso natin na tapat tayo sa lahat ng mga viewers. Alam natin sa puso natin na walang kahit katiting na pagsisinungaling. Kanya lang, yung naging atake, no, ni Kuya, paraan ni Kuya ng pagbablog. Pasensya na kayo, ha, mga kagwang. Na-carried away si Kuya eh, sa paraan ng kanyang pagsasalita. Kaya, nagkaroon ng tawag na ito ba negatibong konklusyon ng ating mga manonood. At ayun, sa mga manonood namin, pasensya na po kayo mga ka-business. At minsan gustuhin man natin na lagi ay maayos lang yung ating paraan ng pagbablog. Kaya lang minsan na nakikirid away po eh. Sorry po mga ka-business, pasensya na po kayo. Huwag na kayo magalit sa amin, huwag na kayo magalit sa kagwang. Kami sana ang pakinggan nyo po kasi totoo yun. Pagka halimbawang may kagwang na hindi maganda ang pag-ugali mga ka-business, tatanggalin namin yan. Yung patungkol naman kay Bong, baka mamaya isipin nyo si Bong ay ganito. Si Bong po mga ka-business, alam naman natin na hindi kaparehas ang kaisipan nun dito sa mga ito. Tayo na umunawa kasi kung hindi natin kayang unawain yung kagaya ni Bong, ba't pa tayo nasa larangan ng pagtulong? Di ba? Kung hindi, wala pala tayong kakayahang umunawa. Yung patungkol naman sa nagsasabi na inaabuso na kayo ni Bong, pinagtatanggol nyo pa rin. Hindi po mga ka-business, kailanman di mangyari yan. Sa amin lang rito, karagdagang pag-iingat, no? Maging aware sa mga bagay-bagay at lalo pang maging alerto, no? Na yung concern ng ating mga ka-business patungkol nga sa kapakanan ng kaligtasan ng buong family ka-business ay mai-secure. Diba? So, tulong-tulong tayo. At kung halimbawa, didisiplinahin natin si Bong, ano bang disiplina pwede natin igawad kay Bong? Ipakulong natin?
Ganun ba yon? O hindi kaya ay wag na natin papuntahin sa bahay? Hindi tuwan-tuwa yun. Diba? Baliwala kay Bong po yun. Hindi yun effective sa kanya, mga ka-business. Si Bong ay may bahay siya o wala, baliwala sa kanya yon. Hindi yan big deal sa kanya. Sanay siyang mamuhay sa sarili niya lang. At masisira lahat yung ating plano na magkaroon nga siya sana ng maayos na pamilya. Magkaroon siya ng sarili niyang pamilya. Salamat na nga lang sa Panginoon Diyos kasi kami naman, aminado kami na talagang dumarating din kami sa punto na parang ayaw na rin namin, no? Si ate, si Mrs. Ka-Business, parang ayaw na rin namin kay Bong. Kaya lang kasi parang walang kwenta mo namang klase ng tao nang tumutulong kung sa mga bawat pagsubok, may encounter na problema, ibibigay ka, no? Di ba? Tsaka hindi po pagtutolerate yun. Hindi pagtutolerate, hindi pangungonsinti yun. Kung alam nyo lang yung aming pagpapayo, di ba may vlog nga tayo nakaraan, sinisermonan ni Mrs. Ka-Business yan si Bong. Di ba? Ayan, alam nyo yun di ba? Kung paano sermonan ni ate nyo si Bong. No? Hindi yan kinukonsinti. Alam nyo yun. At kanya nga lang, iba kasi ang abot ng kanyang mentalidad ng mga kagaya ng nasa inyo. No? So anyway, napunta tayo saglit doon kay Bong. Mga ka-business, pamanhin po, hindi natin kinukonsintihan at hindi natin kailanman kukonsintihin. Kaya lang, doon sa ginawa niya, lahat kami talaga nagalit Totoo naman yon. At ramdam niyo yun Kaya lang, kailangan ba nating magpatangay sa ating galit sa pagkakataon? Ano mangyari kay Bong? Disiplina. Ano disiplina? Wag nang, Bong, dahil sa may ginawa kang kasalanan, wag ka nang papasok. Pabor sa kanya yun. Tuwang-tuwa yun. Baliwala sa kanya yun. Hindi yun ang epektibo, mga ka-business, sa kanya na disiplina. Halimbawa, sabihin mo, kayo, mag-isip kayo, ano kaya ang disiplina pwedeng ilapat kay Bong para na epektibo? Diba? Huwag papasukin, pabor sa kanya yun. Mas lalong natuwa yun. Diba? Ipakulong natin. Magpapakulong ba tayo ng isang tao na alam mong hindi sakto sa katinuan? Diba? Ipapakulong ba natin yung ganon? Na alam mong may problema sa kanyang sana maintindihan nyo po, mga ka-business, At saka kung halimbawa ipakulong natin, pinarehab natin, sinabi nyo ng pinarehab, nagawa na natin yun Yung pagpapakulong para sa akin, mga ka-business, siguro kapag halimbawang hindi siya ganitong hindi pa para sa akin po, hindi pa yun hindi reasonable, no? At si Mrs. Ka-Business ay masama loob niyan Akala nyo ba hindi masama loob niyan? Nanay yan nasaktan yan. Siyempre po, masama loob. Unang nga namin pagkakita doon sa bahay niya totally ayaw ko na siyang makita Totoo po yun, mga ka-business. Pero umiral pa rin sa amin yung siyempre may pinagsamahan naman din po kami nila Bong, di ba po? Hindi naman sa pagdating sa sinasabi nila kasi may views kayo. Hindi ganun po, mga ka-business. Mga ka-business, buksan natin yung ating unawa. Si Bong po, hindi lahat ng upload natin na si Bong ang ating content ay mataas ang views. Hindi po ganun.
ano yan, nagpa-fluctuate din yan, bumababa rin yan, depende rin yan sa sa gusto ng manunood. Ang manunood pa rin ang nagdedesisyon. At kung bong lang ang hanapin nyo, maraming bong dyan. Maraming kagaya ni Bong. Gawin ko lang bong si Papay eh. Ha? Hindi kami sa views. Siyempre po, Ang gusto namin, magtagumpay. magtagumpay kami na mapabago, mapakapag-asawa si Bong ng matino, ng mamahalin nga siya kung ano siya, mapapagbago si Bong, katuwang namin sa pagpapabago kay Bong. Hindi ba kayo matutuwa nun mga ka-business? Hindi ba kayo satisfy sa sarili niyo na, uy, ang galing. Meron naman na-achieve ang ka-business family na Pinakamahirap kasing mission to eh. Sa totoo lang mga ka-business. mission accomplished. Pinakamabigat na mission ito ng ka-business official. Kaya kailangan namin yung suporta nyo mga ka-business. Kasi hindi kami rito nakakommit kay Bong. Hindi kami kay Bong Pwede namin nakakommit dito. kailanman bitawan si Bong. Pwede, kahit ngayon, pwede namin bitawan. Pero, ang puso kasi namin sa kanya ay pagtulong pa rin eh, ang umiiral na mapabago natin si Kuya Bong. Sabihin, huwag kayo mag-ano dyan mga ka-business. Kasi hindi po yan maintain. Bababa, tataas yan. It's either Bong or hindi si Bong ang ating content. Pag ganon-ganon lang yan. Wala tayong control. Tsaka depende sa pagbabato ni YouTube ng ating mga video. So yun na, Toy. Ano na? Napunta na tayo kay Bong. So ito, huwag kang magpadala sa mga bad comments. Kasi hindi nga alam ng mga nagko-comment sa atin kung ano ba talaga yung totoo. So, huwag kang magpadala doon at marami mas higit na nakakaalam kung ano talaga ikaw, ano Tsaka yung pamilya mo Oo. mismo, doon sa Samar. O bakit? Ganyan ka ba? Talaga? Ganyan ba ang pagkakilala nila sa iyo? Yun nga po ang ng ate ko eh. Sabi ng ate ko, bakit ganyan ang mga komento sa'yo? Napakapangit naman. Masyado ka namang inaano eh. Nangangarap ka lang naman para sa kala mama, sa pamilya mo. Bakit ganon? Yun nga po. Kaya masakit para sa akin. Eh, siyempre, nangangarap lang ako na ano. Masama ba yung pagdating ng araw, mas magaling ako kay kuya? At yun ang gusto ko. Yun ang aking mga ka-business. Bilang mentor, alam niya na mga merong hinahawakang estudyante. Kasi ako, nag-undergo ko ng martial arts. So, yung master ko, gusto niya, yung mga estudyante niya, pagdating ng araw, mahigitan pa siya. Yun ang kumbaga isang karangalan yun. At tama yun. Tama yung kanyang mindset na pagdating ng araw, si kuya magiging proud, si ate magiging proud sa akin kasi hindi man o mapantayan man o mahigitan man ay sobrang malaking karangalan yun, Toy, na maibibigay mo sa ka-business official. Kasi produkto ka eh. Produkto ka ng ka-business official. Huwag kang panghinaan ng loob. Lagi mong isaisip, pagka gumibab ka dyan, talong-talo ka talaga. Talo ka talaga, Toy. Tsaka, yung mga ginawa po ng mga kagwang, nagpapasalamat nga po kami. Ganon sila katapat sa amin. Ganon sila ka-responsible sa amin. Eh, sino po ang gagawa nun? Diba po? Sinong gagawa? Kapitbahay namin? Eh, kayo mga viewer, kayo po yung nanonood, diba po? Kaya sana, huwag kang huwag kang mag-give up. Huwag kang panghinaan ng loob. Yan, tingnan mo si Kenzo, ang cute na, ang ganda-ganda na ng katawan ng Tingnan mo anak yung mo. braso lang ni Kenzo. Ako, pagka kumakain niya, tuwang-tuwa ako kasi kahit anong ibigay mo sa kanya, kakainin niya. Wala siyang pili. Diba, Nuna? Si Kuy ang magpayat. Si Kuy siguro gano'n lang din yung katawan ni Kuy pa. Pagdating siguro ng elementary, magkakaedad-edad yan. Lalakas na Oo. kumain. Tsaka kasi pumapasok, maaga ang gising.
Aga gumising. Madaling araw pa lang gising na. Pero si Bay Papaya, Bay, si Bay, alam mo ganito yun, Toy. Bago ka malagay sa ganyang sitwasyon, si Bay Papaya muna ang dumaan ang katakot-takot din na pambabas nun. Ano, ba't mo tayo magpapikto sa kanila? Alam naman natin sarili natin na iinggit lang sa atin yan eh. Pag umalis tayo mawawalan. Ikaw tuwa pa sila pag tayo umalis. Ay nag-ano si Intoy, di nakatiis. Oh. Huwag kang mapapikto sa mga baser. Baser lang yan eh, kagwag tayo eh. Wow. Ganda nun ah. Hindi. Kagbuang kayo eh. Kagbuang kayo. Oo. Tulungan natin yung channel natin, hindi yung baser. Tsaka yung mga basher, gawin mong inspirasyon mo. Oo. Oo. Gawin mo silang... Lalo kang magpakita sa kanila ng mali. na... Yung hinala niyo sa akin. Yes, tama si Mama ka business. So, gamitin mo sila tuloy na kumuha ka rin sa kanila ng lakas ng loob. Ipakita. Nang lalo mong mamotivate yung sarili mo na lalo akong lalaban, lalo akong tatapang. Sige, ibas ninyo ako kay patunayan ko sa inyo na nagkakamali kayo. Ganon. Hindi yung bibigay ka, nagpalakpakan sila. Sabi ko na nga ba, tama eh, si Intoy, mahina yan eh. O, di ba? Lugi ka na, talo ka dyan na. Kahit na anong profesyon, tandaan ninyo ha, kahit na hindi tayo sa mundo ng social media kasi, ano yan eh, politics yan eh. Kahit na anong organisasyon, maliit, malaki, andyan ang politics. Hindi mawawala yan. Sa pamilya, may politika. Sa anumang organisasyon, meron din yan. Ganun talaga kalakaran yan dito sa ibabaw ng mundo. Kahit na iba pang profesyon mo, halimbawa, nagtrabaho ka sa isang kumpanya, siyempre, hindi naman po pwedeng ikaw lang mag-isa ron. Meron ka rin mga makakasama at meron ka rin makakakompetensya. So, ano dapat competitive ka na palaban ang puso mo para sa pangarap. Ha? Walang nagtatagumpay, walang nakakamta ng pangarap pag mahina ang loob. At kailangan, di ba, sabi ko nga sa tibayan nyo, dibdib nyo, huwag yung balat sibuyas. Naintindihan ka namin, ha? Paniwalaan mo si kuya at saka si ate. Naniniwala kami sa kakayahan mo. Naniniwala kami na ikaw ay mabuting tao. Ha? At walang masamang taong nagtatagumpay, tanda mo yun. Ang mabuti, yan ang pinagtatagumpay ng Panginoong Diyos. Yan ang isipin, wala kang ginawang masama sa amin, wala kang masamang tinapay, pagtatagumpayin ka ng Panginoong Diyos, Toy, tandaan mo yan. Maring sa ngayon, ganyan. Pero darating din ang araw niyan, marirealize din nila. Marirealize din nila yan. Pero pag susuko ka, wala. Parang sinabi mo na rin lahat sa kanila na tama sila. Diba? Parang inano mo na rin na tama yung kanilang mga iniisip patungkol sa iyo. Nung naalala ko nga to nung nagsusewing machine pa tayo, kami ni Papa nasa bahay lang. Ganon naming katiwala si Intoy na siya ang bantay ng shop namin. Oo. Maraming piyesa dyan na pwede niyang sabihin na walang benta, pero may benta. Hindi ginawa ni Intoy yun. O kasi hindi pa kami masyado nun sa inventory. Opo. Tsaka hindi po ganun kadali na kung may knowledge ka sa accounting yun, maano mo yung sa inventaryo. Pero kasi kami, more on tiwala kami talaga. Oo, tiwala kami sa kanila. Yun lang ang pinanghawakan sa namin. kanila. Uy, kalimutan mo na yun. Sewing machine pa tayo. Oo. Sasabihin niya, ate, meron pong deliver dito sa lugar na to. Tsaka lang kami pupunta kayo ng tindahan. Siya lang talaga ang tao doon. 24 hours doon sa tindahan namin, sa shop namin. Kasi ganun kami katiwala kay Intoy. Magugulat na lang kami pagdating namin. Hindi kaya, magte-text yan. Kuya, may nagpagawa rito. Oh. Siningil ko kuya ng ganito lang. Okay na yan, tako. Tapos minsan magme-message yan, kuya, may benta ako. Kahit isang pack na karayom,
i-remit niya yan. 35 pesos, 45 pesos, pwede niya ibulsa yun, pero hindi niya ginawa yun. Kaya ganun po kami katiwala. Subok ka na namin, Toy. Subok ka na, ha? Kaya wag sa isang iglap lang tatalikod ka na, iiwanan. Iiwanan mo yung karir mo na to eh. Karir mo na yan. Iiwanan mo na lang sa ganung isang iglap. Diba? Ilan lang naman yung basher. Tsaka, yun nga, sinabi ko na rin sa'yo na gawin mo silang inspirasyon. Yes, oo. Pampatatag, pampatibay ng iyong personalidad. Na, huwag nang mag-ano dyan. Huwag ka nang... Uy, huwag ka nang umalis-alis. Oo nga. Nika, pinapayagan mo ba yan? Ha? Pinapaliwanagan ko nga po siya, kuya eh. Hmm. Sabi ko sa kanya, magpakatatag ka lang kasi lilipas din naman yan eh. Tsaka hindi lang naman ikaw, Toy. Andiyan din si Buknoy, oh. Kay Dati Buknoy ko na. basir to. Oo. Oo nga, sinilasin nga daw kami dalawa eh. Hindi yun. May komento pa dun na masyadong papalatan kita ng parang pumunti ka. Sus Maria, sige mo, gawag mo ng Sige nga. Masyado ng Paul Hindi, yung sabi mo, mga sige. Yung komento na masyadong... Sige, parang pumunti ka tayo, pabalat ka na. Tsaka kung babalatan kami, hindi naman nila kaya yun. Yun tutuloy ka pa ba? Iwanan mo si Kuya. Kilala ka na namin, ha? Malaking tiwala ko sa'yo. Tsaka isa pa, ayun, kagwang mo, iwanan mo yung pagmumukha niya mga... Saan ay pwirsa tayo? Liwanag at saka dilim. Liwanag sa dahil. Di ba kontra yun? Sanib pwersa, liwanag daw, tapos dilim. Huwag kang matakot, kaibigan. Ito, pantay ko rin ito eh. Paras kami walang ngipin. Mika, ay ano mo yung asawa mo? Naka, punta ka sa bahay. Punta tayo mamaya, ha? Bigyan ko kayo ng bonus yan. Oh, may bonus kayo sa akin mamaya pag andun kayo lahat sa bahay. Anong klase bonus pa? Maglaba sila doon. Sabungin niya eh, buo. Akala ko ganito yung bonus eh. Tuloy ka na lang tayo. Uwi na lang ako. Hindi, yan, ganito. Makinig kayo sa akin. Gamitin nating inspirasyon yung mga negatibong mga komento. Opo. Yan ang magpapatatag sa atin. Maniwala kayo sa akin. Yan ang magpapalakas ng ating loob. No? Para lalong lumaban sa hamon ng buhay. Laban lang kaibigan, biraban at... Pira-pira lang, pira-pira. Tayo nga mga... So, doon sa mga hindi conforme sa amin at nagkukomento ng di maganda, ay nagpapasalamat po kami sa inyo. Kasi lalo niyong pinag-aalab yung aming damdamin. Ito si Intoy, salamat. Naniniwala ka na ba sa akin? Yes po, yeah. Ha? Uwi ka pa ba? Hindi na po. Bakit sa tingin mo papayagan ka namin umuwi? Gusto mo isama mo kami. Yun ang tama. Kung uuwi ka, sama-sama tayo. Sabi mo, walang iwanan hanggang dulo. Hanggang dulo tayo, hanggang dulo sa inyo. Yung pala, hanggang dulo lang ng Cherranova. Hanggang bagumbong dulo ka lang pala. Kaya yun. Sama-sama. Kaya? Hindi, simula ngayon, tagal mo na yun. Tatagang mo yung loob mo. Walang patatalo. So yun na, God bless ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Salamat na marami sa pakikinig. At ayun po mga ka-business, tulungan nyo ako sa aking mga kagwang. Natin sila, lift up. Yung kanilang moral. May kanta dun ah. At You raise me up. para naman ang bira. Tama na, Mrs. Ka-Business. So, parang yun Yan ang di ako pinapuli ni ate, pero parang hinahatid na.